Matapos pong tila maliitin ni Karen Davila mga kababayan si Senator Marcoleta na sinabihan pa niyang newcomer. Bakit daw na italaga mga kababayan sa Blue Ribbon Committee? Gayong kabago-bago at hindi lang yan mga kababayan. Okay lang sabihin niyang newcomer mga kababayan nang intriga pa. Ang sabi pa ni Karen Davila, baka naman. Nilagay nyo lang ang Marcoletang iyan dyan sa Blue Ribbon Committee. Dahil gusto mong manligaw sa Duterte Black para ma-retain ang iyong posisyon bilang Senate President. Yan ang sinabi ni Karen Davila kay Chis Escudero mga kababayan sa pagtatalaga kay Marcoleta. Na para bagang, hindi mo na kinukonsider ang abilidad talaga ni Senator Marcoleta. Kaya mga kababayan, napasagot itong ating butihing senador. Panoorin niyo po ha. Newcomer, Senator Marcoleta, no? Newcomers. O sige, okay lang, Karen Davila, natawagin mong newcomer. Pero ang problema dito kay Karen Davila mga kababayan mahilig magsaksak mga kababayan ng istorya. Intriga. And I don't think historically wala kaming pake sa iniisip mo, Karen Davila. Mag-senador ka muna para mayroon kang bilang. Ika nga mga kababayan, newcomer man o hindi, pare-pareho silang senador, hinalal ng tao. At wala pong batas mga kababayan at walang rule ang Senado na nagsasabing bawal ang newcomer dyan. At hindi naman talaga newcomer si Marcoleta mga kababayan Bihasa na yan sa investigasyon doon pa lang sa Kongreso. Commerce ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. But it's a surprise to many that a newcomer is the balik pa ulit-ulit talaga. Newcomer. chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. Di ba? Aside sa newcomer mga kababayan na sinabi niya, meron pang mga ininput na espekulasyon mga kababayan na ito ang paraan ni Chis Escudero para makuha ang boto ng Duterte bloc. Hindi kagaya ng mga ibang mga umanda ka, Karen Davila. Nasa television. Hindi natin sigurado mga kababayan kung si Karen Davila ang sinasagot nito si Senator Marcoleta. Pero mukhang si Karen mga kababayan dahil wala namang ibang narinig natin although marami pala sila mga kababayan na nagpuputak na nagulat sila si Marcoleta nilagay agad sa Blue Ribbon. Pero eto si Karen Davila, siya ang talaga mga kababayan. Ang dami pang sinasabi. Napakadali kasi ng trabaho nila Ang trabaho lang nila magtanong At saka magparatang. Minsan, magparatang. Pero kahit kailan itong mga ito, mag-intriga. Sowing intrigues mga kababayan sa mga nanonood. Ganyan nila minamanipulate mga kababayan ang kaisipan ng kanilang mga viewers. Hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ako na Kasi tinangka ako na ipatawag. Pinatawag na pala dati mga kababayan. Oo nga yung sa ABS-CBN mga kababayan. Doon sa ABS-CBN franchise hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Duwag ka pala. Galing lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa programa nila. Isama mo na rin sina Kabayong Noli mga kababayan. Ang tatalas din ng dila. Lalong-lalo na pagdating sa mga Duterte. Grabe. One-sided mga kababayan. Yung wig, Arnold Clavio, pagdating kay Sara mga kababayan, walang ibang bukang bibig. Hindi. Confidential fund. Tapos, ang common sa mga animal na to mga kababayan, ang lagi nilang ini-interview yung mga dilawan. Let's go. Talagang binibigyan nila ng megaphone mga kababayan itong mga propaganda ng mga dilaw at mga bangag, mga pulahan. Pero pag silang inimbita mo, yung mga angkor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga angkor din nila? Angkor ba yung tawag doon? Angkor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Yan. Laos na. Hindi pa naman siguro laos si Karen Davila, pero parang matatawag nating bulok. Bulok mga kababayan ang klase ng pagtatanong. Mga yan. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mong may pagka-personal sabihin pa namang, I don't think na pwede ang isang newcomer dyan base sa history ng Senado. I don't think. And then, kinargahan pa mga kababayan na baka naman nalagay lang yan dyan dahil kailangan mo ng boto ng Duterte Black. Ginagatungan niya Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Pagkakamalang napakagaling. So,
In short, akala lang mga kababayan na magaling. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na... O dati mga kababayan, dati talaga no, yung wala pang internet mga kababayan, wala pang cellphone. Halos lahat mga kababayan ang sinasabi at nakikita natin sa TV, akala talaga natin yan na ang universal truth. Bulag pa tayo dati mga kababayan, wala social media eh. Akala natin, yan na pala ang nangyayari. Kawawa naman, ang hudas pala nito, ganyan. Kung ano ang sinasabi ng mga anchor mga kababayan at mga newscaster na mga animal, ano ang kanilang binabalita, akala natin yun na talaga ang katotohanan. Eh ngayon, nabulatlat mga kababayan kung ano ang kanilang totoong mga mukha. Kagaya na lang nitong sina Karen Davila. Kaya galit na galit sila sa social media. Nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Magmumold yan sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor. Panagutan mo, Karen Davila. Huwag ka maging bias, ano? Bias na eh. Kailangan kailangan Kaya nga bias. objective ka. Para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na... Diligaw na nga. Dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Ang dami nila mga kababayan, no? Ang dami nilang ganyan. Eto, no? Sana, no, etong mga newscaster, mga kababayan, wala na dapat mga side comments. Kung nagbabalita sila, dapat plain balita kung ano talaga ang nangyayari. Wala nang mga side comments. Otherwise, maglagay kayo ng sariling segment na editorial o mga opinion nyo. Huwag yung imas na balita ang inyong mga opinion. Dahil hindi yan balita, opinion nyo yan. Tapos, pinapalabas nyo na balita para isalaksak nyo sa mga nanonood sa inyo. Yun lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na eh. Totoo po yun. Naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang Figure tao. na yun eh. Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga tatlo siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Kung gusto niya, mag-vlogger na lang siya mga kababayan para no strings attached. Nagpo-portray na media man. Nagbabalita ng patas, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Serbisyo totoo lamang. Bias. Sa ganung paraan, ang tao... Tapos sasabihin nila, mali ang grammar dahil dapat with ED daw, biased. Anong paki mo? Bias kayo. Bias kung bias. Ganyan sila mag-atake mga kababayan. Feeling mga matatalino. makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa Sa isang committee. sa Committee on Sports? Committee Ano on mga alam mga ganon. Bakit? Magaling bang mag-basketball si Nelson? Bakit magaling mga kababayan? May side comment pa. Bakit mo naman may mga side comments. miminosin naman ang kakayanan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala eh. Di ba? Rin kilala niya sa pangalan, pero yung katauhan at kakayahan niya, baka hindi niya alam. Tingnan mo yung balat ni Nelson. Hindi ba maputi ka niya? Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana sa kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga eh. Yan mga kababayan ang dapat imbestigahan. Lalong-lalo na sina Matching at sina Pagpag. Paano nanalo ang dalawang ungas na to? Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Ito si Marcoleta mga kababayan, no need na mag-prove siya sa kanyang sarili dahil proven na mga kababayan eh. Ilang dekada na yan sa Kongreso. Bihasa na yan sa mga investigation mga kababayan. Sa makatuwid, siya pa nga ang nag-imbestiga sa prangkisa ng Abayas na nabutata, di ba? Kaya galit na galit si Karen Davila at minaliit siya. Yan siguro ang dahilan. Kaya sinabing newcomer, baka nalagay lang yan dahil kailangan ng boto ni Chismis.
yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao eh. Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon. Pinipersonal mo na kagad? Hayaan mo na lang, Marcoleta, dahil habang ganyan sila kabayas, lalo silang nawawalan ng mga kababayan. Tiwala. Nawawalan ng tiwala ang tao sa kanila. Pinipersonal mo kagad. Oh. Paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan Ay, objektibo. ay Wala na. objective? Hindi na. Wala na yun. Wala Sen. na eh. Opo. Oo. Ang problema ho doon, Sen, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun eh. Leading questions. So, Kung mapapansin mo naman, Oho. yung anchor na yon kahit minsan, Okay, oho. hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman. Oo nga, mga kababayan, no? In-interview ba siya ni Karen Davila? Hindi natin naalala, mga kababayan. Pero ewan na natin kung si Karen Davila din dito ang tinutukoy ni Senator, mga kababayan. Pero malamang sa malamang si Karen. Malamang kung i-interviewin ni Karen Davila si Marcoleta, mga kababayan, mas malala pa ang tatanggapin ni Karen Davila kaysa doon sa natanggap niya kay Panelo na talagang suplang-supla, mga kababayan, si Karen Davila. Hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Oh, ang number one na inuulit-ulit nilang interviewin, mga kababayan, mga dilawan. Franz Castro, lahat na sina Trillanes, Dilima, Saba, lahat ng mga dilaw. Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Ayan si Saba. Lahat ng propaganda ni Saba, inamplify ni Karen Davila. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Oh, ayaw nga pumunta nung Congress hearing sa tangkisa ng ABS. Inibita ang mga angkor ng mga bias. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Ay, opo Pag naman. tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong magkabilang panig, sinisino. nilalatag natin. Opo. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin. Pero okay lang, hindi naman kayo news. More on ito, mga kababayan. Opinion ito sa kanila. Discussion. Ganyan. Hindi news. Hindi kagaya ni Karen Davila, mga kababayan, news. Ang bawat punto para makita na silang mamimili at the end of the day, Jen, Nelson. Opo. Ay sila yung Ang taong bayan, tama kayo. Sila yung maaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.